Gaano kahalaga ang bautismo sa tubig? Nabautismohan ka na ba? Pag-usapan natin yan dito sa ating devotion. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 daily devotions. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay baptism. Marami po sa atin ay nabaptize na, marami din naman po ay hindi pa. Kaya maganda na pag-usapan natin gaano ba kahalaga ito at patungkol saan yung baptism. Nabasahin ko po muna yung concept ng baptism. Water baptism is a Christian ordinance or sacrament where a believer is immersed in, sprinkled with, or has water poured over them as an outward sign of their inward faith and commitment to Jesus Christ. It symbolizes the believer's identification with the death, burial, and resurrection of Jesus and their public declaration of repentance and new life in Him. So yung baptism po, meron pong tatlong klase na mode yan. Pwedeng nilulubog sa tubig, pwedeng ini-sprinkle, or pwedeng binubuhusan ng tubig. Alin man sa tatlo na yon. Ang practice po rito sa Pilipinas, madalas ay immersion. Ibig sabihin, yung nilulubog sa tubig. And may reason po bakit ganon. Now, sabi po rito sa definition natin, yung baptism, it's an outward sign of their inward faith. Ibig sabihin, ito ay simbolo ng nangyari talaga sa buhay mo. Meron talagang pagbabagong nangyari sa buhay mo, tinanggap mo ang Santong Espiritu na naan sa iyo. Yun talaga yung inward reality na ipinapakita mo sa outward. Merong outward expression, yun yung baptism. And then, it symbolizes the believer's identification with the death, burial, and resurrection of Jesus. Ibig sabihin, kapag binautismohan tayo, yun din yung ating identification. Kumbaga nakikiisa tayo doon sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nilulubog sa tubig, tapos iniahahon. Ibig sabihin, namatay na tayo sa ating mga kasalanan at nagkaroon na tayo ng bagong buhay. So yung baptism po ay dalawa. Isa sa dalawang sakramento or ordinances sa iglesia. Yung isa po ay Lord's Supper. Now, sabi po dito sa Romans chapter 6, verse 3 and 4. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Now, sinasabi po rito ni Apostol Pablo sa Romans, particularly dito sa Romans chapter 6, na tayo na kay Kristo, hindi na tayo namumuhay pa sa kasalanan. Hindi na yun yung lifestyle natin. Na-enkwentro na natin ang Panginoong Jesucristo, tinanggap natin ang Santong Espiritu, at bagong nilalang na tayo. Hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya sabi niya, we were baptized into Christ Jesus, baptized into His death, we were buried, inilibing na, kasama ng Panginoong Jesucristo. Yung dati nating pagkatao patay na, nagkaroon na tayo ng bagong buhay. Sabi dito, we were buried therefore with Him by baptism into death. Namatay na tayo, inilibing na, at muli nang binuhay kung paano binuhay ang Panginoong Jesucristo upang tayo magkaroon ng bagong klase ng pamumuhay. Sa Tagalog po, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa Kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo ay namatay na at nalibing na kasama Niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Kaya yung baptism po, pag nilubog ka sa tubig, yan yung simbolo na namatay ka na rin kasama ng Panginoong Jesucristo, nilibing ka na rin. Nung iniahon ka sa tubig, yan din yung larawan na meron ka ng bagong buhay. Yung dating ikaw namatay na, nung iniahon ka, ay nagkaroon ka na ng bagong buhay. Now, ito po yung teaching natin ngayong araw. Baptism is an outward sign of inward faith. Ang binabautismuhan lamang po ay yung mga taong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At the moment na ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, talagang buong-buo yung pagtitiwala mo na na-realize mo na, Lord, hindi ko pala kayang iligtas yung sarili ko. Lord, makasalanan ako at mapapahamak ako. Ang tangi ko lang pag-asa ay ang kaligtasan na ginawa ninyo, pinagpaguran ninyo doon sa krus ng Kalbaryo. The moment na ma-realize mo yun na, Lord, I'm hopeless.
I need Jesus Christ. I need to surrender my life to Jesus. He is my Lord and Savior. The moment you commit your life to Jesus, at that moment in time, tinanggap mo na rin ang Santong Espiritu. At yung Santong Espiritu na yun ang nagdudulot ng pagbabago sa ating buhay. Meron tayong tinatawag na regeneration. Kumbaga patay ka, binuhay ka ng banal na Espiritu para ma-inlove kay Kristo, para sumunod kay Kristo, para magdesisyon na manumbalik sa Diyos. So yun yung pangyayari na yun sa iyong buhay, yung event na yun, sinusundan yon ng baptism. Kaya after mong manampalataya sa Panginoong Jesucristo, pinahayag mo yung iyong pananalig at pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, sinusundan niyo ng outward sign. Ano po yung outward sign? Baptism po. Yun yung nilulubog na tayo sa tubig. O kaya pwedeng sprinkling, depende sa tradition ninyo, pwede namang pouring. Pangalawa po, baptism is a symbol of being united with Christ's death and resurrection. Again, yung baptism, ito ay simbolo na ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Jesucristo. Kung paano ang Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, tayo rin ay namatay na. Lahat ng ating mga kasalanan ay pinarusahan na sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya lahat ng nanampalataya sa Panginoong Jesucristo hindi napaparusahan pa, hindi nahahatulan pa, sapagkat ang Panginoong Jesucristo na ang sumapo sa kasalanan, sa kaparusahan na dapat ay para sa atin. So nakipag-unite tayo sa Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan, sa kanyang paglibing, at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ako, maganda rin sa akin yung picture ng immersion Namatay, inilibing, at muling binuhay. Nagkaroon na tayo ng bagong buhay. Tanong mga kapatid, tayo ba i-baptize na? Kapag nagpa-baptize po tayo, nilubog tayo sa tubig, hindi po ito magic na may something na mangyayari. Gusto yung iba kasi gusto may bumababa pang kalapate, o kaya minsan magpapabaptize, gusto sunset, sunrise, para maganda, Instagrammable, kitang-kita sa mga pictures. Hindi po ganon. Ang meditation natin, Lord, thank you. I died with you and I resurrected with you in order to have a newness of life. Number 3 po, baptism is a public proclamation of being a follower of Christ. Yung pagpabautismo po, hindi po ito nakakapagligtas sa atin, yung paglubog sa tubig. Okay? Hindi nakakapagligtas yon. Ano po ito ritual, ordinance. Baptism is a public proclamation. Ito na yung pinoproklama mo. Kaya po ang baptism, dapat merong nagbabaptize sa'yo, hindi mo pwede i-baptize yung sarili mo. Kailangan may nagbabaptize sa'yo, may mga witnesses as much as possible. Andyan yung mga churchmates mo, andyan yung mga kapamilya mo. Sila yung mga witnesses mo na ikaw ay nagbabagong buhay na. Ikaw ay na kay Kristo na. Ikaw ay nagsimula na ng bagong buhay kay Kristo. It's a public proclamation of being a follower of Christ. Ito yung pinangangalandakan mo sa mundo, I'm a follower of Jesus. Mga kapatid, kaya ang Panginoong Jesucristo hindi natin kinakaya. Pinangangalandakan natin. Pinagmamalaki natin. And that's the essence of baptism. It's a public proclamation that you died with Christ, you're resurrected with Christ, and you are proclaiming the whole world that I'm a follower of Christ. Kung ikaw ay hindi pa nababaptize, maybe share lang tong devotion na to sa iyo ng kaibigan mo, kapamilya mo. Hindi mo pa talaga nakikilala si Jesus. Ang alam ko lang, namatay siya sa krus and, who cares? Marahil yung iba sa atin, ganun ang sitwasyon. Kaya po yung application natin dito, repent and be baptized in the name of Jesus. Paano ba maging kaisa ng Panginoong Jesucristo? Paano ba magsimula ng bagong buhay sa Panginoon? Nagsisimula po yan sa salitang repentance, pagsisisi, pagtalikod sa ating mga kasalanan. Kaya sa mga oras na ito, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung convinced tayo na I want to become a follower of the Lord Jesus Christ, now is the time to repent. Turn away from our sins. Yung lifestyle na makasalanan, iiwan na natin, tatalikuran na natin. Meron na tayong bagong buhay sa Panginoong Jesucristo. That's why we have to repent and be baptized in the name of Jesus. Sabi po dito sa Acts chapter 2 verse 38. Ito po yung preaching ni Peter. Sabi ng mga tao, anong dapat namin gawin? Sabi ni Peter, repent and be baptized, every one of you. Magsisi sa ating mga kasalanan. The moment magsisi tayo sa ating mga kasalanan, kilalanin natin ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas, ating Panginoon. Siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikaliligtas natin.
The moment na kilalanin natin yung Panginoong Jesucristo, doon tayo nagkakaroon ng bagong buhay. Doon tayo pinananahanan ng Santong Espiritu. We may not be aware of that. Pero sa mga pagkakataon, reality yun. Doon nananahan sa iyo ang Panginoong Jesucristo, yung Espiritu ng Panginoong Jesucristo. At ang kasunod po nung inward experience na yon ay outward expression through baptism. So, repent and be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bakit po in the name of the Father, Son, and Holy Spirit? Nasa Matthew po yan, Matthew 28 hanggang 19. Sabi po rito, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." So, dito po, nilagay ko lang, in the name of Jesus, no? Based sa Acts chapter 2, verse 38. Pangalawang application po, identify with Jesus without being ashamed. Identify. Ibig sabihin po nito yung pangangalandakan mo, I'm a Christian. I'm a follower of Jesus. Hindi ko kinakaya ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, marami pong mga Christian, yung nasa closet, ayaw maglantad. Kinakaya yung pananampalataya, kinakaya ang Panginoong Jesucristo. Parang ayaw nilang ipakilala na Christian sila, follower sila ni Jesus sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapitbahay. Mga nandun sa closet, nandun sa aparador nila, ayaw lumabas, no? Pina-privatize si Jesus Christ. Si Jesus Christ po pang-public, pang-lahat, no? Ipinangangalandakan. Maganda nga sa ating araw-araw na pakikisalamuha sa tao, lagi natin ginagamit yung God bless you, para maramdaman nila na Kristiyano ka, follower ka ni Jesus, na sinasabi mo, pagpalain ka ng Panginoon, the Lord be with you. Kahit sa mga ganung pananalita lang, sinasabi mo sa mga tao na, I am a Christian. I identify with Jesus. Sabi po sa Mark chapter 8, verse 38, "If anyone is ashamed of me and my words, in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His Father's glory with the holy angels. Sapagkat ang sino mang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangalunya at makasalanang salinlahing ito, ikahiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel." Dito makikita natin na hindi pala dapat natin kinakaya ang ating Panginoong Jesucristo. In the very first place, si Jesus Christ, nung napako siya sa krus, hubot-hubad. Walang salawal yon. Public. Nakaharap sa mga tao. Sugatan. Naka-spread yung kanyang kamay. Hindi tayo ikinahiya ng ating Panginoong Jesucristo nung niligtas niya tayo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat hindi rin natin kinakaya ang ating Panginoon. Simple lang naman ang gagawin natin Pakilala natin na follower tayo ni Jesus. Pakilala natin si Jesus sa ibang tao. Hindi na nga natin kailangan mamatay doon sa krus Hindi na nga natin kailangan hubaran pa at ipako sa krus Si Jesus na yung gumawa nun. Kailangan lang natin ma-identify na follower tayo ni Jesus. I'm a Christian, I'm a follower, I'm a believer of Christ. Number 3 po. Proclaim Jesus and be proud of Him in public. Ito naman, ipinoproklamo mo talaga. Hindi mo lang ina-identify na I'm a Christian, you're also proclaiming Jesus as Lord. Siya yung Panginoon at lahat ng mga tao dapat lumuhod sa Kanya. Lahat ng mga miyembro ng pamilya natin dapat magpasakop sa Kanya. Lahat ng mga kaibigan natin, workmates, dapat makakilala sa Panginoong Jesucristo. We are actively proclaiming Jesus. Yung iba, Christian, pinapakilala yung sarili na Christian. Pero hanggang doon na lang. We have to proclaim Jesus and be proud of Him in public. One of the ways to do that, pag nakakilala ka sa Panginoon, baptism. Pakita mo sa mga tao na I'm a follower of Jesus Christ. I'm willing to be baptized. I want to be baptized. Gusto kong makita nila na ako'y namatay na, kasama ng Panginoong Jesucristo, at muling binuhay upang magkaroon ng bagong buhay. Now, para po sa ating discussion, why should followers of Christ be baptized? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Bakit ba kailangan tayo magpabautismo? At samahan niyo po ako sa panalangin. Lord Jesus, thank you for never being ashamed of me. Instead, you bore my sin on the cross, naked, while carrying my guilt and shame. Thank you for loving me. I pray that I would always remember that baptism is not just ritual.
but an outward sign of my faith and commitment to you. Help me identify with your death and resurrection in a way that transforms my life. I want to follow you without shame and boldly proclaim you as my Lord and Savior. May I always be proud of you, no matter the cost. May your Spirit enable me to live as your true disciple. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sir Marlon and si Cherry Lou. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.